Nagkaayusan na raw yung mga Pilipino na inatake sa Taiwan at yung mga kabataang Taiwanese na sumalakay sa kanilang dormitoryo. Ayon yan, o yan ay pababasihan yan, yung ipinadalang litrato ng Taiwan Economic and Cultural Office o TECO. Pero yung isa sa mga Pilipino na kasama sa pag-uusap ay masama ang loob. Nakatutok si Salima Refran. Yan ang itsura ng dormitory. Ito ang sinapit ng dormitoryong ito ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Taiwan matapos sugurit ng ilang kabataang Taiwanese na armado ng mga baseball bat at mga pamalo noong Sabado. Pero sa isang litratong natanggap ng GMA News mula sa Taiwan Economic and Cultural Office o TECO, makikita na nakikipagkamayang overseas Filipino worker sa Taiwan na si Joey De Leon sa mga kabataang Taiwanese sa prosecutor's office doon. Si De Leon ang isa sa mga Pilipinong napag-initan sa pag-atake ng mga kabataang Taiwanese. Nagkabali siya sa binti at bugbog sa likod matapos paghahatawin ng baseball bat. Ayon sa TECO, inimbitahan daw ng Taiwanese police sa mga kabataan para maimbestigahan. Pero nagkasundo raw si De Leon at ang 5 kabataan. Humingi raw ng tawad ng isang Taiwanese at nagbayad ng mga kabataan ng 120,000 Taiwanese dollars bilang danyos. Pero si De Leon, masama ang loob. Lumalabas daw kasi sa litrato na tila nagpaareglo siya sa mga Taiwanese na nanakit sa kanya. Hindi ho areglo ho yung usapan po doon. Wala hong tuhol o ano man dyan na involved na ano ho. Inayos na ho natin yan sa pamamagitan ho ng kapayapaan, respeto. Samantala, ipinadala rin ng TECO ang kopya ng preliminary investigation report ng Ministry of Justice ng Taiwan sa nangyaring pamamaril ng Philippine Coast Guard sa isang Taiwanese fishing vessel na Guangda Jing No. 28. Base sa resulta ng kanilang investigasyon, lumalabas daw na walang indikasyon na binangga ng fishing vessel ang barko ng Philippine Coast Guard na sinasabing dahilan kung bakit pinaputukan umano ng Coast Guard ang mga mangingisda. Sa isinagawang inspeksyon sa fishing vessel, may nakitang 45 bullet entry points. Karamihan nasa likurang bahagi sa bandang kaliwa, kung saan daw nagtago ang 4 na tripulante. Ayon sa report, ang tinamo mga tama ng bala ni Hong Shi Cheng ay pawang mga high-velocity penetrating gunshot wounds. Sabi pa sa report, posibleng ang mga ginamit na baril ay mga M14 rifles, M240 o M60 machine guns. Base yan sa mga slug na nakuha sa loob ng fishing vessel. Sinisika pa rin ng GMA News na makuha ang reaksyon ng Coast Guard sa preliminary report na ito ng Taiwan. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.